Iginiit naman ni Senadora Grace Poe na nananatili pa rin siyang kandidato sa gitna ng mga disqualification case at pagbaba ng kanyang pwesto sa election survey. Ang kampo naman ni Mar Rojas, kumpiyansang aangat ang kanyang rating. Umaksyon si Gerard de la Peña. Ang tungkol sa resulta ng huling SWS survey ang sentro ng mga tanong kay Senadora Grace Poe sa muli niyang pagbisita sa Pangasinan kanina. Sa nasabing survey, naungusan na siya ni Vice President Jejomar Binay para sa unang pwesto. Aminado si Poe, nakaapekto rito ang mga disqualification case na isinampalaban sa kanya. Siyempre yun lang naman ang laman ng balita ng mga nakaraang linggo. Kaya kailangan talaga mag-ikot at hindi naman ako in denial. Alam ko naman lahat ng ating mga kalaban, lahat ng ating mga katunggali ay may kanya-kanyang baluarte at lakas. Sa kabila nito, tuloy pa rin daw ang pagtakbo niya sa pagkapangulo. Hinihingi ko na rin sa ating mga taga-suporta na nakakaalam na ako'y kumakandidato pa na sabihin naman sa kanilang mga kaibigan na hindi pa ako tanggal sa laban na ito. Ang kanyang running mate naman na si Senator Chis Escudero, hindi alintana ang pag-usad ng katunggali na si Senator Bongbong Marcos. Halos tabla na sa SWS survey sina Escudero at Marcos. Para sa mga katunggali ko, na napakalaki ng pera ang ginastos sa advertisement, kami wala pa naman, malaking bagay na yon para sa amin. Malaking rason para matuwa kami na maski na papano, nakakaungos o nakakalamang pa rin kami. Sa kabila, nagkakulangan namin ng pera, partido at makinarya. Ang kampo naman ni Mar Rojas, hindi nababahala kahit mailap sa kanila ang unang pwesto sa election survey. Ang mahalaga raw ay ang patuloy na pag-angat ng kanyang puntos. Hindi kami bumababa. Tuloy-tuloy na pagtaas. Nag-start kami March 4%. Ngayon we're at 21. So unti-unti steady lang yung pagtaas. May hirit din siya sa muling pangunguna ni VP Binay sa presidential survey. Ang biggest gainer dito si VP Binay. I think that's really a reflection of how aggressive the Binay campaign has been in the past few months. 700 million ang ginastos sa ads. Siguro naman ito na yung nakikita nating impact ng napakalaking ginastos na yon. But tingin ko the main issue really has been medyo nakalimutan yung mga issues against VP Binay. Kumpiyansa naman si Pangulong Aquino na aangat din sa survey ang pambato ng administrasyon. Sa ating mga kandidato, may consistency do sa numbers. So we think that there is nowhere to go but up. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.